Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Lucy Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 15, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating talakayan about po sa ating series, which is the 7 principles to achieve our God-given goals. Specifically, our topic for today is about presence, meaning practice the presence of God. Now, ang ating talata po ay magmumula sa Exodus chapter 33, verses 14 and 15. Sabi po dito, "The Lord replied, My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us out from here." Sa Tagalog po, sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo, at bibigyan kita ng kapahingahan." Sinabi ni Moises sa kanya, "Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kami paalisin sa lugar na ito." Ngayon naman po ay ating tatalakay ng mga katuruan na aking natutunan sa talatang ito. Una po, we must move only under God's favor. Pag tayo po may desisyon na gagawin, let's make sure po na ito ay pabor sa Diyos. Kapag tayo ay aalis, kapag tayo ay may biyahe, let's sure na pabor dito ang Diyos. Dahil kapag alam po natin na hindi po ito pabor ng Diyos, huwag na po natin gawin, huwag na po tayong tumuloy, huwag na tayong umalis. We must only move only under God's favor. So, paano po ba natin malalaman kung pabor ang Diyos sa ating gagawin? Tanungin mo lang yung sarili mo, Lord, kapag ginawa ko po ba to, matutuwa ka po ba sa akin? Malulugod ka po ba sa akin? Pag sinabing pabor yung presensya ng Diyos na sumasama sa iyo at sinasabi ng Lord sa iyo na keep going, tama ang ginagawa mo. Also, we owe success to God's empowering presence. Yung success nangyayari po yan kasi yung Diyos ang kumahawi ng dagat sa buhay natin. Yun po yung powerful presence of God. And every time na may napapagtagumpayan tayo, lagi po natin i-acknowledge ang Lord dahil ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos po ang dahilan kung bakit po tayo nagtatagumpay. Hindi po ang sarili natin ang dahilan kung bakit tayo nagtatagumpay. Remember po, ang Diyos ang lumikha sa lahat. Lahat po ng kakayahan natin ay nanggagaling sa Diyos. That's why kapag tayo po ay naka-experience ng mga success, naka-experience ng mga katagumpayan, let's always acknowledge the Lord dahil ang Lord po, ang Diyos po ang dahilan kung bakit tayo nagiging successful, kung bakit tayo nagkakaroon ng mga achievements, bakit tayo nagtatagumpay. And lastly po is we seek God's presence as the ultimate goal. Yung presensya po ng Diyos, yun po ang ultimate goal natin. Ang Diyos po ang pinaka-importante sa atin kasi ang Diyos ang identity natin. Let's always ask to guide us. Seek presence of the Lord. Kaya naman po para sa ating application, una po, pursue a decision that is aligned with God's will. Dapat po kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay, tayo ay may gagawin na desisyon sa buhay, let's always make sure na ito po ay naka-align sa will ng Diyos, na dapat ito po ay pabor sa Diyos. Dahil kung hindi po ito pabor sa Diyos, huwag na lang po natin itong gawin. Next po is pursue a success for the glory of God. Again po, hindi po masama na maghangad ng pagiging successful. Actually, ito po ay nakakalugod sa ating Panginoon. And kapag once na tayo po ay naging successful, huwag po natin kalimutan na magbigay, mag-share ng blessings. Tandaan niyo po, mas gusto ng Panginoon na tayo ay receiver, tayo ay giver kaysa sa receiver. And lastly po is pursue God's presence for true fellowship. Yung presensya po ng Diyos, yun po dapat yung talagang pinapursue natin dahil ang Diyos po ang likha sa atin. Ang Diyos po dapat ang pinaka-importante. For true fellowship, kailangan pinapursue natin ang presensya ng